VP Sara, panalo. Surrender na ang impeachment case. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Mula sa orihinal na nagsulong ng impeachment case laban kay Vice President Sara, ng mga makakaliwang grupo ay tila hindi nila kakayanin ang masamang balitang ito para sa kanila. O yan yung mga makakaliwa na nag-file ng impeachment case kay VP Sara, mukhang hindi nyo raw kakayanin ang malalaman nyo ngayon. Talaga naman ang nagpupush na mag-file ng impeachment case kay VP Sara, alam naman natin yung mga makakaliwa. Dahil alam naman natin na mga Duterte talaga ay anti sa mga makakaliwa. Dahil ang impeachment case ni Vice President Sara ay hindi na muli pang uusad. Ay mismo kay yung impeachment hindi na daw uusad. Nako, iyakan yan. House Secretary General Reginald Velasco na mismong kapwa kongresista ng mga makakaliwang grupo na ito ay takot pumirma dahil nga nababahala sila na mawalan sila ng boto mula sa Mindanao. Sa isang panayam mismo kay House Secretary Reginald Velasco ay inamin niya na takot talaga ang mga kongresistang ito kay Vice President Sara. Ayan, buti alam nyo naman sa sarili nyo. Alam nyo sa sarili nyo na talagang pag kinalaban nyo ang mga Duterte, kakampi niyan yung taong bayan. Alam nyong wala kayong makukuhang boto sa taong bayan kapag kinalaban nyo talaga si Sara Duterte. Kasi alam nyo sa mga sarili nyo, kayo-kayo lang ang mga nagkakampihan dyan sa pwesto nyo . Pero ang taong bayan, hindi nyo kakampi. Ang nakikisimpatya kay VP Sara ay yung taong bayan. Di ba? Like, sample. Isample natin. Si Dan Fernandez. Di ba dati malakas yung artista, di ba? Sa Mara Clara si Dan Fernandez. Dati ang lakas-lakas niya sa Laguna. So, nasali sa dyan sa Quadcom. Isa siya sa bumabatikos sa mga Duterte. So ngayon, ano ang nangyari ngayon sa kapalaran ni Kong Dan? Tatakbo siyang gobernur. Di ba? Lumagapak siya sa survey. Sample na yan, Nasasampulan na kayo. Lalo na yung iba dyan. So dito natin nararamdaman kung gaano talaga kalakas yung mga Duterte sa mga tao. Kasi kinakalaban niyo yung mga Duterte. Yung mga tao, wala namang nakikitang problema sa mga Duterte. Wala namang nakikitang kasalanan sa mga Duterte. Diba? Kaso nga lang, kayo lang yung may nakikita . Parang kayo lang yung nakakakita ng multo, tapos yung mga tao hindi nakikita yung multo. Parang inapanood ko doon sa Whole Truth, yung isang malaking bilog, 'di ba? Yung sa bahay may bilog, 'di ba? Yung dalawang bata nakikita yung bilog, pero yung lolo't lola nila hindi nakikita yung malaking butas na bilog. Parang ganun lang, no? In-apply natin, panoorin niyo, maganda 'yon. Sa Netflix. 'Di ba? Kayo lang ang nakakakita ng sinasabi niyong kasamaan na ginagawa ng mga Duterte. 'Di ba? Pero yung mga tao hindi nakikita yung ginagawa ng mga Duterte. Para kayong mga tanga. Tapos gusto nyo paniwalain yung mga taong bayan na mga Duterte masasama, di wow. Alam naman natin na talagang napakaraming sumusuporta kay Vice President Sara, lalong-lalo na sa pamilyang Duterte. Hindi naman kasi... Ang lakas ko na magsalita kayo mga katunay kasi yung ubo ko medyo pawala na . Pagkakaila na talagang powerful na ang mga Duterte na siyang binigyan ng comment at reaksyon ni Mr. Will Talker. Abangan ng buong detalye sa buong video. Isa na rin sa nakaapekto sa magiging impeachment laban kay Vice President Sara kung bakit hindi na rin ito naisulong ay ang mismong Grand Rally ng Iglesia ni Cristo. Mantakin nyo yang Iglesia ni Cristo, no? Bihira yan sumuporta. Kumbaga susuporta yan sa taong alam nila
na talagang may pagtingin sa taong bayan. Ngayon, bakit kumakampi ang Iglesia ni Cristo at sumusuporta, sumisimpatya kay VP Sara? Kasi alam nila, kahit sila, alam nila sa sarili nila na walang nagawang pagkakamali ang isang Sara Duterte. 'Di ba? Kita nyo, iglesia na yan. 'Di ba? Respetadong religious group yan. 'Di ba? Isang malaking grupo. Iglesia ni Cristo. Sinusuportahan si VP Sara. 'Di ba? Tapos kayo, patuloy nyo pa rin kinakalaban si VP Sara. Patuloy nyo pa rin hinahanapan ng mali na hindi nyo naman makita. 'Di ba? Natayang 1 milyong attendees ang pupunta sa Quirino Grandstand sa January 13. Alam ng mga kongresistang buwaya o sinumang politiko na talagang solid at black voting ang Iglesia ni Cristo. Hindi ba't suportado ng Iglesia ni Cristo ang nais ni BBM na huwag nang ituloy ang impeachment kay Vice President Sara? Ibig sabihin lang yan ni Cristo na ma-impeach si Vice President Sara. So simpleng logic, kung sino ang pipirma at nais ma-impeach si Vice President Sara ay magbibigay ito ng pagkadismaya sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at maaaring hindi na sila dalhin o iboto pa, kaya takot at takot pumirma ang mga buwayang kongresista. Mantakin mo yung Iglesia ni Cristo, isa yan sa laging nililigawan ng mga politiko. Kapag yan ay hindi nila nakuha yan, malamang ko wala na, finish na. Oh. Huwag nating langlangin yung Iglesia ni Cristo. Milyon-milyon yung mga tagasunod niyan. Akala nyo? Kaya nga nililigawan ng mga tumatakbong presidente, vice president yan eh. Iglesia? Diba? Hindi mo pwedeng langlangin lang yan. Napakalaking samahan yan. Kaya importante din yan kung ikaw ay kakandidato. Dagdag boto rin yan. Paano ngayon yan pag si VP Sara kumandidato sa susunod? Nako, nakikita natin yung kinatatakutan nila, yung landslide. Diyos ko, sino ba naman makakalaban ni VP Sara ang presidente sa 2028? Wala namang malakas-lakas na kalaban. Talagang ini-expect mo talaga is landslide talaga. O kaya yung iba ngayon natatakot na. 'Di ba? Siyempre, kinakalaban ko si VP Sara. Nako, paano to mag-i-eleksyon? Baka pag natalo ko. Pero pagkatiwalaan uli yung mga ganun. Paano yung mga taong bumabati ko sa mga Duterte noong mga nakakaraan? Tapos bigla silang hihinto ngayon dahil natatakot sila na mawalan sila ng boto. O tapos binoto ngayon sila. Di pag naupo na naman sila, kukontinue na naman nila yung gagawin nila. Aba, wag yun. Dapat mga taong bayan, maging matalino naman kayo sa isip nyo. Kung sino yung mga taong ganyan. 'Di ba? Samantala may panawagan naman ang Iglesia ni Cristo sa mga nais manggulo sa peace rally. Nilinaw nga ng Iglesia ni Cristo na ang gaganaping rally ay para sa kapayapaan at hindi simbolo na pumapanig sila sa isang grupo tulad ng mga ikinakalat ngayon sa social media. Hindi umano pinahihintulutan ang mga taong manggugulo tulad ng pagsigaw ng BBM resign o impeachment dahil taliwas ito sa layunin ng isasagawang peace rally. Ayan peace rally, yung yung igagawin ng Iglesia ni Cristo. Wala silang tangka na kahit ano na ikinakalat ng iba na may ganung mangyayari, wala. No, gusto lang nilang ipahayag siguro kung ano yung nararamdaman nila sa maayos na paraan. Narito ang video na kung papaano inamin ni House Secretary Reginald Velasco na takot talaga ang mga buwayang kongresista na pumirma at maisulong na ang impeachment case ni Vice President Sara. Panoorin natin ang buong video. At posibleng hindi pumirma ang ilang kakandidatong kongresista sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na posibleng nababahala ang ilang kongresista na mawala ng boto sa Mindanao kapag pumirma sa mga reklamo. Nangangamba rin ang ilang mga... Hindi lang Mindanao yan, tama. Si Mr. Real Talker, syempre bago natin simulan to, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na panonoorin natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Kongresista na posibleng kapusin sa oras ang pagproseso sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara.
Talaga! Takot nyo lang. Eh talaga. Kaya pansinin nyo, ang talagang nagpo-push lang at nakikita natin right now, pagdating Yung dyan sa makakaliwang impeachment complaint, yung mga makakaliwang grupo. Kasi alam naman natin, no, Mr. Real Talker, yung mga makakaliwang grupo, once na ang mga Duterte ay makatawid sa 2028 at malalong presidente yan, alam naman natin ang magiging kapalaran nila kapag si VP Sara ang naging presidente. Ayaw na ayaw ni VP Sara ng mga magugulo, no? Ng mga nagpapakalat ng kung ano-anong hindi maganda rito sa bansa natin. 'Di ba? Hangga't maaari gusto niya na maging payapa, maging maayos. 'Di ba? Eh ngayon, paano sila makakagalaw kung si Sara Duterte ay mananalo bilang presidente? 'Di ba? Hindi sila makakagalaw. 'Yun ang kinatatakot nila. Kaya habang ginaganyan ng mga Duterte ngayon, sinasamantala nila yung pagkakataon. Eh kaso nga lang, medyo mahihinto ng konti kasi mag-e-eleksyon. 'Di ba? Alam naman natin ang magiging kapalaran din ng mga taong susuporta sa gusto nilang mangyari na impeachment kay VP Sara. Kaya umaamin na sila ngayon na natatakot sila, parang ayaw namin munang makipagganyanan kasi syempre mahal namin yung pagkandidato namin. Baka matalo kami kasi nararamdaman nyo kung gaano kalakas yung mga Duterte sa mga tao. Sila Franz Castro, yun lang. Yung ibang mga kongresista, takot. Takot naman pala kayo. Sinimulan yung mga na kayo, tapos ayaw nyong tapusin. Tapos ngayon, napalapit ng eleksyon, takot kayo. Todo nyo na! Hindi, ang nakakaano nga dyan, sinabi ko kanina, Mr. Real Talker, baka mamaya kasi is, halimbawa, umatras sila ngayon. Tapos, pag nanalo sila, ulitin na naman nila yung ginagawa nila. Yun. Thank you, Madam First Lady. You embody the role of a true mother of the nation. Wow. Mr. President, Tingnan niyo mukha. Tingnan niyo mukha. Maldita ang pina. Alam niyo mga Luz, nagtatakal talaga ako. Ang dami ko mga nakikitang video clip na may mga unnecessary tawag dito, may mga unnecessary Mahilig si First Lady sa wacky face. movement ng kamalditahan itong si First Lady. Yung mahuhuli talaga sa camera, nakakatawa. Diba? Sosyal yan. Baka nagwa-wacky face lang, Mr. Real. Yung disente. Diyos ko, dami ng mga clips na para na siyang... Anyari? Ang sabi ng mga loyalista, nabayaran na daw ni BBM ang utang. Oh! Nabayaran! Pero patuloy na umakyat ng umakyat. Imagine mo, 16 trillion na. Sino pinaglululoko nyo? Kung nabayaran yung utang, hindi na lumaki ng ganyan yan. Balik piso uli yan. Ay, nako, di ba? Tayo-tayo na lang, Alam niyo ba, naglulukuhan Lal? pa eh. Ramdam natin yung no? Ramdam natin yung hirap ng mga loyalista sa kaka-explain. Di ba? Kasi imagine mo, 16 trillion na ang utang ng Pilipinas ngayon, pero wala tayong nakikitang project. Anong nangyari sa inutang? Yun ang masama dun eh. Ang laki ng utang, pero wala nga tayong nakikitang project o gaya ng mga pondo-pondo na ganyan para kontrahin ang baha. Ay lagi pa ring baha. O di ba? Gaya nga ng sinabi ko kahapon, no? Hindi ngayon makikita kung magbabaha na naman kasi nga magsasummer na, di ba? O January ngayon, February, March, April, o May, summer yan. So mararamdaman natin yan sa July. Doon, pagpasok ng mga bagyuhan, kung magbabaha ba, kung talagang may ginastos sila para mapigilan yung baha. Yung mga flood control na yan, yung mga etchenes nila, doon natin makikita yan kung talagang inasikaso nila. Sa ngayon, hindi pa natin makikita yan. Dahil kapag yan ay nagbaha na naman
ang buong Pilipinas, marami na namang naapektuhan, yun ang kasagutan. Ng Marcos administration. Tignan nyo tong katapuhan nila. Totoo nga, ha? Totoo nga. Talagang dinisqualify nila, ni-remove nila ha? Ang magiging kalaban ni Martin Romualdez sa pagka-congressman. Ayun oh, at nag-iisa lang siya. Anong kataduhan to, Comelec? Ni-remove, no? Parang para masabi na wala siyang kalaban. Ha? Anong kagaguhan to? So tama yan? Sa palagay nyo, tama yan? Hindi, wag na tayo magtaka, Mr. Real Talker. Eh, yung ayuda nga, di ba? Kahit eleksyon, tuloy-tuloy pa rin. Yun ang sinabi nila, di ba? Grabe. Lakas talaga ni Thumbs, no? Bakit nyo disqualify ang magiging kalaban ni Romualdez? Bakit pagdating sa balota, si Romualdez na lang? Naninigurado? Sigurista? Bakit? Bakit? Kasi ini-endorso ng mga Duterte? Tang nyo, di ba walang kwentang eleksyon pala to eh. Comelec, Hindi patas, no? Ewan ko ba dyan sa Comelec, ano na ba nangyayari sa inyo? umaksyon kayo, ha? Tinaas pala ni Tatay Digong yung makakalaban ni Tambi, yung kamay, no? Tinaas yung makakalaban ni Tambi, yung kamay ng makakalaban niya. Aba. Huwag kayong duwag at huwag kayong inutil. Mali na yung mga pinaggagawa nyo. Dictatorship na to mga lods. Mga diktador talaga sila. Parang nakikita namamanipula. Nako. Ginagamit nila ang kapangyarihan nila. Klarong-klaro. Mga lods, i-share nyo to. Oo. No? I-share nyo to. I-share. Ipakalat nyo tong video na to. Kasi sobra ng kataraduhan pinaggagawa nila. Pati ba naman ang gustong kumandidato, gugurgurin nyo? Bakit? Hindi pa man naisasagawa ang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo kontra impeachment kay Vice President Sara ay sumuko na. Ayan. Hindi na ipinagpatuloy Suko na ang impeachment complaint. Hindi na inendorso pa dahil tanging mga makakaliwang grupo lamang ang pumirma sa impeachment case laban kay Vice President Sara. Takot yarn? Ayun, natating natin ngayon ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natin ngayon din natin ang video ngayon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, yan ang masasabi nyo dito sa video na ating binigyan ng reaksyon at komento. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.